Mga kabunyog, March 11, ano na, 1 year na. Hmm? Unang taon na anibersaryo ng pagkakaaresto kay Duterte. Ayan, ano na, parang kailan lang ano, isang taon na pala, isang taon na pala, mula nang maaresto si Duterte inaresto si Duterte at tinurn over sa International Police at pagkatapos ay dinala sa ICC. Ngayon, may mga banta na magkakaroon daw ng mga malalaking rallies ang mga DDS pero duda tayo. Wala namang mangyayari diyan. Ha? Oh. Wala namang mangyayari diyan. Ha? Kahit gusto nila namang magkaroon ng mga malalaking rallies, pero maraming beses na nila yan na pinanawagan, napapahiya lang. Ha? Napapahiya lang. Kaya ano ito, talagang gusto nilang ipakita yung galit nila dahil si Duterte nga ay nadala sa ICC. Pero wala naman silang magagawa ang mga DDS eh. Kasi nga, hindi naman, kahit manawagan sila ng malalaking rallies, wala namang pumupuntang mga tao eh. Laging nilalangaw lang. Yan ang totoo. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero syempre, nakahanda pa rin ang mga pulis. Syempre, ano naman yan? Normal naman yan. Routine naman yan sa mga pulis na lalo na sa ganyan. Syempre, magpipilit ang mga DDS na manawagan ng mga rallies dahil isang taon na ito ng pagkakakulong ng kanilang Tatay Digong. Sa katunayan, nakikita natin may mga panawagan. Ang inaasahan sana nila kasi, ang inaasahan sana nila dito, mga kabunyog, ang inaasahan sana nila, yung paglabas ng 18 na ex-Marines na inilabas ni Mike Defensor at saka ni Libby Baligod, ay inaasahan nila magtutuloy-tuloy yun. Kumbaga, inilabas nila yung 18 na ex-Marines nung panahon ng hearing ng ICC. Sinisiraan nila yung ICC. Kumbaga, pinapalabas nila na kaya yan si Duterte inaresto at nadala sa ICC dahil bayad yung ICC na yan. At yan ay sabwatan ng gobyerno ni Marcos, ni Trillanes, nila Boying Rimulya, sabwatan lahat yan. Ganun sana yung gusto nilang palabasin. Kaya nga naglumabas yung 18 na ex-Marines na yan. Tapos nung impeachment naman ni Sara, gusto nilang magalit ang tao, palabasin na yung mga kongresista na nangunguna sa pag-impeach kay Sara, bayad din ang lahat ng yan. Mali-malitang pera din ang tinanggap niyan. Kaya kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, ang gusto sana nilang i-create doon, mula doon sa hearing ni Duterte, lumabas na itong 18 na ex-Marines. Pagsimula na naman ng impeachment ni Sara, tuloy-tuloy pa rin tungkol pa rin sa 18 na ex-Marines na yan. Hanggang ngayon, abuti na ng anniversary, March 11 ng pag-aresto kay Duterte, lalong magagalit ang mga tao. So makikreate na ngayon yung sinasabi nilang tipping point. Na sinasabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, ang inaasahan nila, magkakaroon ng pag-aalsa. Ang problema, wala eh, hindi nangyari. Palpak na naman ang script, tama po kayo. Wala. Nakikita nyo sana yung yung parang kung titingnan mo, ang galing ng ang galing ng pinaplano, ang galing ng pinaplano. Naghihiring naghihiring ang ICC kay Duterte. Linabas yung mga ex-Marines na yon, nila Baligod at Defensor. Ano ang akusasyon? Yung ICC na yan, bayad yan. Binayaran niya ni Trillanes. Nagsabwatan ang gobyerno ni Marcos, si Trillanes, ang ICC, nagsabwatan yan. Ganun ang nila. Pagkatapos magsisimula yung impeachment ni Sara, bayad din yung mga na yan, kongresista na yan. Mali-malitang pera ang tinanggap niyan. Ganun din sana. Pagkatapos, aabuti na nitong anniversary, first year anniversary ng pagkakaaresto kay Duterte. Ang inaasahan nila, yan na yung parang EDSA, people power nila ng mga DDS. Ay kaya lang wala, hindi nangyari. Hindi nangyari. Unang-una, gusto sana kasi nila, ang gusto nila, pag-usapan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon. Kaya galit na galit si Marcoleta kay Lacson eh.
hindi nagpatawag ng investigasyon si Ping Lacson. O tingnan nyo ngayong araw, nagsasagutan yung dalawa. Kasi sabi ni Marcoleta, bakit hindi mo pinatawag yung mga ex-marines na yan? Bakit binaliwala mo yan? Ay ang sabi ni Senador Ping Lacson, ang Senate Blue Ribbon ay nag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan, hindi yung kasinungalingan. Patay. Marado si Marcoleta doon. Ha? Kumbaga, yung gusto nilang mangyari na parang simula nung hearing ng ICC, mainit ng issue, yung mga binayaran ng ICC, kaya nalagay si Duterte sa ICC, nakipagsabuatan si Marcos, pagkatapos bayad din ang mga kongresista, mali-malitang pera ang dinala kahit sila'y ladilima, makabayan black, lahat yan, bayad. Kaya yan porsigido sa pag-impeach kay Sara. Tapos magkakaroon sana ng hearing sa Blue Ribbon. Siyempre, pag ikakalat ng mga vloggers nila yon, ng mga trolls nila. Tapos aabutin na ng March 11, first year anniversary. Ayun sana. Yun na yung tipping point. Posible magkaroon na ng pag-aalsa. Ang problema, wala eh. So, nakita nyo mga kabunyog, mga kababayan. Wala. Ngayon, ang sa halip na mangyari na magkaroon ng ng tipping point, parang pag-aalsa, wala. Problemado itong mga 18 na ex-marines na to, kaliwat kanan ang kasong kinakaharap nila. Si Marcoleta nagwawala na. Bakit daw hindi pinatawag ni Lacson sa Senate Blue Ribbon? Yan ang nangyari. Tapos pati pamilya ng mga itong 18 na ex-marines nakikiusap na sa NBI, tulungan sila kasi gusto na raw na magsalita, nagbabaligtara na. Yan yung mga nangyari. Yan yung mga nangyari, mga kabunyog, mga kabayan. Tapos ngayong araw din, si Amy Marcos, may resolution na naman si Amy Marcos. Ang resolution na naman ni Amy Marcos, magpatawag daw ng Senate investigation tungkol na naman sa pagkakaaresto kay Duterte. Wala nang katapusan yan. Wala nang katapusan yan, mga kabunyog. Nabalitaan nyo ba yon? Si Amy Marcos ay nag-file na naman ngayon ng Senate resolution, imbestigahan daw ulit ang pagkakaaresto kay Duterte. Ano ba yan? Wala nang katapusan yan, Inimbestigahan na yan noong nakaraang taon. Inamin na rin ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, nag-usap kami ng ICC doon sa bahay ko mismo. Nandun si Trillanes, nandun yung dalawang investigador ng ICC, nandun si General Torre. Ano ngayon? Ano bang problema pa doon? 'Di ba? Ang gagawin na naman ni Amy Marcos, magpapaimbestiga na naman. Ano ba 'yan? Wala nang katapusan 'yan. Wala nang katapusan 'yan. Parang hintayin na lang kasi nila ng mga DDS. Hintayin na lang nila ang desisyon ng Korte Suprema. Hayaang magsabi ang Korte Suprema. Sabihin ng Korte Suprema, mali yung ginawa kay Duterte. Constitutional, illegal yon. Sige. Yun yung Yan yung wala na. Ano pa namang magagawa nila? Nandun na si Duterte sa ICC. Kahit pa maging presidente si Sara, hindi naman mapapauwi na si Duterte. Hindi naman hawak ng presidente ng Pilipinas ang ICC. 'Di ba? Wala na. Ano pa bang Ano na naman ang gagawin ni Amy? Magpapatawag na naman. Hindi, ito seryoso ito mga kabunyog, mga kababayan. May resolution na naman na final si Amy Marcos ngayon lang. Senate resolution na humihiling sa Senado na magpatawag na naman ng investigation. Ano na naman ang iimbestigahan? Yung pagkakaaresto kay Duterte. Hindi pa ba tapos yung issue na yan? Hindi pa ba tapos yung issue na yan? Ang linaw-linaw naman eh. Sinabi naman na ni Ombudsman Boying Rimulya, yes, nag-cooperate kami sa ICC. Ngayon, tinanong si Ombudsman Boying, bakit? Kasi nag-cooperate kayo, samantalang wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. Diba sabi mo noon, hindi tayo magko-cooperate sa ICC. Bakit biglang nagkaroon ng pagbabago? Sabi ni Ombudsman Boying, ay ganyan talaga, nagbabago talaga ang mga bagay. Ganyan talaga, iba na yung panahon ngayon. 'Di ba?
Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, guguluhin na naman ni Amy. Magpapatawag na naman ng hearing o investigation. Ha? Alam naman natin. Alam na ng buong Pilipinas anong nangyari kay Duterte. Si Amy na lang yata ang hindi nakakaalam eh. Ha? Sasayangin na naman ng oras. Alam na yan. Ha? Sino bang ano? Ha? Nag-cooperate ba ang Pilipinas sa ICC? O, sinabi na ni Boying, yes, nag-cooperate kami. Oh, ang tanong na sunod sa kanya, bakit kayo nag-cooperate? 'Di ba sabi ninyo wala namang jurisdiction ng ICC. Bakit ngayon sinasabi mo nag-cooperate? Dati sabi niyo hindi magko-cooperate. Ay sabi ni Ombudsman Boy, ano ngayon? Eh 'di ba ganun yung eksaktong sagot ni Boying ha? Eh ano ngayon? Eh nagbabago talaga ang panahon eh. Iba na ngayon kaysa noon. Hindi ano ito eh. Ewan ko dito kay Amy Marcos, manggugulo na naman. Ha? Manggugulo na naman. Dapat daw imbestigahan. Ano ba talaga ang buong kwento ng pangyayari sa pag-aresto kay Duterte? Alam na yan. Alam na yan ng buong bayan. Si Amy nilang ang hindi nakakaalam. Ha? Oh. So ngayon mga kabunyog, si PBBM o si Yusek Claire Castro habang nandun sa New York, kasi nandun sila sa US, saka ang kasama si PBBM, tinanong, ano bang stand? Ano bang stand ng administrasyon ni Marcos, ni PBBM? Sasali na ba uli sa ICC? Ang sagot ni Yusek Claire Castro, hindi daw. Hanggang daw ngayon, ang stand pa rin, kare-relay lang daw sa kanya. Ang sabi daw ni PBBM, hindi. Yun daw ang stand hanggang ngayon. Kaya, kasi bakit na itanong yan? Ay kasi nga, isang taon na ngayon matapos maaresto si Duterte. Isang taon na. So, pinag-uusapan, babalik na ba ang Pilipinas sa pag-member sa ICC? Ang sagot ni Yusek Claire Castro, hindi daw. Ang policy pa daw ng gobyerno, hindi pa rin daw magmi-member sa ICC. Balikan kasi natin ang kwento mga kabunyog, mga kababayan. Ito marami kasi ang hindi nakakaunawa sa ICC. Lalo na sa mga DDS, hindi nila naiintindihan yan. Unang-una, ang ICC, International Criminal Court, hindi lahat ng kaso ay hinahawakan ng ICC. Hindi. Mayroong mga kaso na hindi sa ICC ang jurisdiction. Mayroon din tayong tinatawag na International Court of Justice, ICJ. Yan ha. 'Di ba? Iba yung ICJ sa ICC. Iba yung International Court of Justice sa International Criminal Court. Okay? Yung International Criminal Court ay may specific lang na mga kasong hinahawakan. Ano 'yon? Yung mga malalaking yung malalaking mga krimen na international humanitarian law. Halimbawa, crimes against humanity. Yang war crimes, yang mga na yan, yang genocide. Yan yung mga hawak ng ICC. Yan lang, mga klase ng kaso. Crimes against humanity, war crimes, genocide. Halimbawa, di ba nung isang araw, pinakita na binumba, sabi ng US, hindi naman inaamin ng US na sila ang nakabomba noon. Pero sa Iran, nabomba yung eskwelahan. Ilan yun? Mga 200 ba yun? O 180 ang namatay na mga bata? Yun, yung pangyayari na yon, pwedeng kasuhan si Trump doon sa ICC. Kaya lang, hindi kasi member ng ICC ang US. Hindi member ng US ang hindi member ng ICC ang US. Kaya, pero yon, yung ganung kaso, war crimes. War crimes. Yung mga ganon, may gera. Halimbawa may gera. Tapos, inano mo yung mga, tinamaan yung mga bata. Kaya nga si Putin, di ba? May kaso din si Putin, war crimes din. Ano yung war crime ni Putin? Yung mga bata ng Ukraine, kinukuha niya, dinadala niya sa Russia. Bawal yun. Grabe na yun, kinukuha mo yung bata. So yan yung yan yung mga kasong hawak ng ICC. Yung ginawa ni Duterte, yung maramihang pinatay. Kaya lang, ang ICC kasi, ngayon lang yan.
Anong taon ba yan nagkaroon ng ICC? 1988 yata yan, 1988, pasensya na, pero recent times na lang yan. Nung kasing mga panahon, nung bang mga panahon, may mga crimes against humanity na rin nun eh. Halimbawa, yung ginawa ni Hitler na Holocaust, ay 6 million Jews ang napatay. O anong crimes against humanity yon? Genocide, war crimes. Anong ginawa sa mga Nazi war criminals? Nilitis sila. Pero dahil walang ICC no, nag-create ng special court para doon. Ang tawag sa court na yon, Nuremberg Court. Ay di ba may pelikula ngayon si Russell Crowe dyan? Siya ang gumanap na si Goring. Yung Nuremberg. Nuremberg yan kasi nag-create ng Nuremberg Court para dyan. Nilitis yung mga war criminals ng Nazi. Oh. Tapos yung mga ano rin, yung panahon ng World War II, yung mga Hapon, marami rin silang nakamit na mga war crimes. Yung 'di ba maraming ginawa ang mga Hapon noon, pang-aabuso, yung mga pang-rape, pagpatay, massacre, yung rape of Nanking. Grabe 'yon. May create na naman na court noon, yung Tokyo Court, Tokyo Trial. Oh, pinarusahan din yung mga ano noon, mga war criminals ng Japan. Tapos nung nagkaroon ng ng massacre sa Yugoslavia, yung former Yugoslavia, yung sa Bosnia, Bosnia, yung mga Bosnian Muslims na minasaker, kinasuhan din sila Milosevic doon. Nag-create na naman ng Special Criminal Court for the former Yugoslavia. Tapos yung kay Pol Pot, yung killing fields sa Cambodia, nag-create na naman ng Special Criminal Court for Cambodia. Laging ganon, may Special Criminal Court. Ngayon, dahil laging nagkakaroon ng Special Criminal Court, nag-create na ng permanent. Ito ng International Criminal Court. Kaya yung ICC, permanent court na yan. Ngayon, nag-member tayo dyan. Panahon ni Pinoy, ni-ratify ng Senado noon. Kaya naging member tayo panahon ni Pinoy. Kaya tingnan nyo, 2011 yung simula ng mga kaso ni Duterte. Bakit? Kasi nagsimula tayong mag-member sa ICC 2011. Kaya yung mga krimen na nagawa nila Duterte mula sa Davao, part na yon ng jurisdiction ng ICC 2011. Kailan naman tayo umalis? Si Duterte, nang naging presidente, kinasuhan nila ng mga biktima, tinulungan ng mga human rights groups nila Trillanes 2017. 2017, pangalawang taon ng ni Duterte, ng war on drugs, kinasuhan siya sa ICC. Ang ginawa ni Duterte, syempre, sila Panelo yan, Media Aldia, umalis sila sa ICC 2018. Kaya umalis tayo sa ICC 2018. Pero, ang effectivity kasi ng pag-alis natin sa ICC, 1 year after ng pag-alis. So, umalis tayo sa ICC 2018, naging effective 2019. Kaya yung mga krimen na pinag-uusapan sa ICC is 2011 to 2019. Kasi yan yung panahon na member tayo ng ICC. Yan yon. Ngayon, kwinestyon na yan sa Korte Suprema. Si dating Senador Pangilinan, Kiko, nag-file siya ng petition sa Korte Suprema para questionin yan. Legal ba yung ginawa ni Duterte na pag-alis sa ICC? Wala namang concurrence yung Senado? Yan yung issue doon. Ang pangalan ng kaso na yon ay Pangilinan versus Cayetano. Ngayon, anong desisyon ng Korte Suprema? Ang desisyon ng Korte Suprema doon, ganito. Yun na nga yung nakakaano dyan sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso na yan eh. Sabi ng Korte Suprema, yung mga pangyayari sa Pilipinas na member pa tayo, mula 2011 to 2019, may jurisdiction ng ICC. Pero yung pag-alis natin sa ICC na dinesisyonan ng presidente, legal yon. Bakit? Kahit walang concurrence ng Senado. Kasi kapag daw ang batas pinasa ng Senado, dapat daw kung aalis tayo, kailangan ang concurrence nila nakalagay doon. Wala namang ganun. Kaya nung nag-concur tayo, concurrence ng Senado, wala daw linagay doon na para maging valid kung aalis tayo, dapat may concurrence ulit ng Senado. Dahil wala namang linagay na ganoon, yung pag-alis ng Pilipinas, desisyon ng presidente, si Duterte, legal daw yun. Sa totoo, napaka ng ganong desisyon. Naaalangan nga akong ituro yun kasi napakahaba, napakalabo ng justification. Parang pilit na pilit eh. Anyway, nandiyan na yan. Nagdesisyon na si Duterte, kaya yun yung inaakala ni Duterte. Na dahil hindi na tayo member ng ICC,
hindi siya pwedeng arestuhin at dalhin sa ICC. Ay doon sila nagkamali. Kasi nga, sabi ng Korte Suprema, doon sa desisyon na yon, sinabi rin naman, yung pag-alis natin sa ICC, legal yon, valid, constitutional. Pero yung mga krimen na nangyari nung member pa tayo, may jurisdiction pa ang ICC. Ngayon, sa panahon ni PBBM, galit na galit itong kampo ng Duterte kasi paulit-ulit na sinabi kasi ni PBBM hindi magko-cooperate sa ICC. Kaya lang, nung inaresto si Duterte nung March 11, diretso na kaagad sa ICC. Sinakay na kaagad ng eroplano. Doon galit na galit ang mga DDS. Galit na galit sila. Bakit daw hindi dinaan sa korte? Dapat, pagka-aresto kay Duterte, dinaan muna sa korte. Tapos in-extradite. Ang totoo dyan, ito ang nangyari. Sabi ng gobyerno, mayroon ka tayong Republic Act 9158. O yan, tama, mayroon tayong ganon. Actually, 2009 pa yung batas na yan, panahon pa ni Gloria. International Humanitarian Law Act. Anong nakalagay dyan? Kung mayroong Pilipino na may kaso na sa ibang bansa tungkol sa genocide, war crimes, crimes against humanity, pwedeng isurrender ng Pilipinas. Pwedeng isurrender. Or, i-extradite. Yun ang opsyon. Yun ang opsyon. Nakalagay yan sa Republic Act 9158. Section 17, tanda ko pa yan. Yan yung ginagamit ng gobyerno na legal basis nung pag ginawa kay Duterte. Inaresto, sinurrender sa Interpol, dinala sa ICC ng Interpol. Mayroon bang ganon? Yes. Republic Act 9158, Section 17, na kung mayroong Pilipino na may kaso na sa ibang korte, international court o tribunal, pwede nang isurrender or i-extradite. Ibig sabihin, ang opsyon ng administrasyon ni Marcos, surrender or extradite. Kung extradite, dadaan sa korte. Ay, ang problema, hindi eh. Ang ginawa ng gobyerno, surrender. Yan yung sinasabi ni Boying. Opsyon naman ng gobyerno yon. So, walang magagawa eh. Kanya-kanya lang yan. Panahon ni Duterte, nag-withdraw sa ICC. Walang nagawa. Kasi sabi ng Korte Suprema, legal yon. Ngayon naman kay Marcos, inaresto at sinurrender. Wala namang nagawa. Bakit? Kapangyarihan ng presidente yun. Nasa kanya yan. Nasa kanya yan. Kaya lang, ang tanong kasi ngayon, dapat na bang bumalik sa ICC? Ang sagot ng gobyerno, sabi ni Yusek Claire Castro, mantinido pa rin daw ng presidente ang stand na hindi sasali sa ICC. Hanggang ngayon, yun daw ang stand. Ngayon, kung akong tatanungin nyo mga kabunyog, mga kababayan, kung akong tatanungin nyo, dapat kasi sumali na uli sa ICC. Bakit? Bakit? Alam nyo kung bakit kailangan na uling sumali sa ICC? Para matapos na tong issue na to. Lagi na lang yan ganyan, paulit-ulit na si Amy Marcos, mag-i-investigate daw, kung legal daw yung ginawa kay Duterte. Wala na. Dapat ngayon sa ilalim ni PBBM, mag-rejoin na tayo. Yan na yun. Para wala ng issue. Diba? Para wala ng issue. Kaya naman yan, paulit-ulit sila ng issue ng ICC na yan. Dahil hindi tayo nagre-rejoin. Pero pag nag-rejoin tayo, post ang issue, di ba? Ay parang ano yan, sinampal niyan ang mga DDS. So anong problema? Ay di ba ganun yung sagot ni Boying, ni Ombudsman Boying? Ano ngayon? Si Pinoy, minember niya tayo sa ICC. Si Duterte, inalis niya tayo sa ICC. O si Marcos naman ang nagbalik sa ICC, di ba? Ngayon, kikwestiyonin mo yung desisyon ni Marcos kung babalik sa ICC? Hindi mo na makikwestiyon yan. Kasi power yan ng presidente. Kaya lang, kailangan ulit niyan, may concurrence na naman ng Senado. Okay lang yan. Sa tingin ko naman, makukuha ang concurrence niyan. Makukuha naman yan. Ang concurrence ng Senado, kaya naman yan. Hindi naman masyadong masila na issue yan. Ito kasi, paulit-ulit na lang kasi paulit-ulit na lang kasing inuungkat ng mga DDS yung ginawa kay Duterte at saka yung gagawin kay Bato at kay Bongo. O sige, para walang issue. Para wala na silang maungkat na mga issue. O mag-member na tayo. Saka tama yan, magiging anong legacy yan. Unang-una, pumunta si PBBM sa United Nations nito, 2 araw.
'Di ba nag-speech siya doon? Eh kung doon in-announce niya na sana pagpunta niya doon, the Philippines will be rejoining. Oh, 'di ba? Ganun sana, ang galing sana doon, palakpakan sana siguro sa kanya doon. 'Di ba? Pumunta siya sa UN ha, nagsalita siya doon ngayon o kahapon ba 'yon? Ay kung in-announce niya na doon na magme-member na uli ang Pilipinas sa ICC, siguro balitang-balita 'yun. Eh ngayon wala masyado eh. Walang masyadong balita sa pagpunta niya doon. Inaano naman, sinisiraan na naman ng mga DDS. Pero kung pagdating doon, kung pagdating doon sa UN, nagsalita siya, bigla niyang inanunsyo na magme-member na uli ang Pilipinas sa ICC. 'Di ba? Ang galing sana ng projection niyan. Ha? Sa administrasyon ni PBBM, ang ganda. Biglang 'yun, yung mga bansa sa buong mundo sasaludo sa kanya. Oh, kasi si Ferdinand Marcos Jr. ang nagbalik ng pagiging member ng Pilipinas sa ICC. At pag naging member na ulit tayo ng ICC, wala na yan mga issue na yan nila Amy Marcos. Kasi ngayon paulit-ulit eh. Paulit-ulit. Mag-iimbestiga na naman si Amy. Legal daw ba ang ginawa kay Duterte? So, wala nang katapusan yan. Anong justification mo na dapat tayo mag-member uli? O, yung sinabi ni Ombudsman Boying, wala na eh. Iba na ang sitwasyon ngayon. Si Duterte, dahil siya na kasuhan sa ICC, dahil sa mga ginawa niyang krimen, ayaw niyang mag-member tayo sa ICC. Pero sino bang presidente ang umiisip na gagawin yung ginawa ni Duterte? Baka si Sara Duterte lang naman. Pero si PBBM naman, wala namang crimes against humanity yan. Yung susunod na presidente, hindi naman si Sara Duterte, wala tayong dapat ikatakot. Walang presidenteng dapat matakot sa ICC. Kung natakot lang sa ICC, ay hindi nga pala natakot kasi akala niya hindi siya magagalaw ng ICC. Si Duterte yun, di ba? Nung napanood ko nga kanina, sinishare ng mga kabunyog yung hinahamon ni Duterte yung ICC. Nung nagsalita siya sa Quadcom, sabi ni Duterte, sabihin nyo na yung ICC, arestuin na ako. Handa na ako. Gusto ko nga doon, ang alam ko maganda doon ang kulungan eh. Air condition doon. Walang problema sa akin yan. Ay, napanood ko yun Bukas, ipi-play ko yun. Papahanap ko sa staff ko. Hindi, sa mga kabunyog, mga kababayan. Kung nangyayari kasi sa administrasyon ni PBBM, parang dalawahan yung niya eh. Dalawahan yung, anong tawag yan? Dalawahan ang mukha. Hindi nagme-member sa ICC, hindi nagre-rejoin, hindi nagsasalita tungkol sa ICC, pero nagko-cooperate sa ICC. Di ba? Yun yung mahirap mo talagang yun. Mahirap mo na ganun ka eh. Hindi pwede yung dalawahan ang mukha mo. Dapat malinaw. Naniniwala ako sa human rights. Naniniwala ako sa international humanitarian law. Magme-member ulit tayo. Wala akong kinakatakutan sa hindi ako nag-commit ng crimes against humanity, genocide, at tingin ko naman yung mga hindi naman na ang susunod na presidente ng Pilipinas kung sino man, wala naman tayo ng ibubotong presidente na natatakot sa crimes against humanity, maliban na lang siguro kay Sara Duterte. Yan eh, ang hirap nung ang hirap talaga nung nagdalawahan yung mukha eh. Nagko-cooperate ka sa ICC. Malinaw naman, nagko-cooperate. Sinabi na yan ni Boying. Tapos ayaw mong mag-rejoin sa ICC. Dahil sinasabi mo, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Ang hirap. Dapat dito, yung kung talaga, panindigan mo na yan. Wala naman mali doon. Wala naman mali doon na mag-rejoin tayo sa ICC. Magiging ang kasulusaludo ang Pilipinas. Sasaluduhan tayo, di ba? Mawawala na yung mga question sa Korte Suprema. Kasi pag inaresto mo na naman sila Bato, sila Bongo, i-question na naman yan sa Korte Suprema. Diba? Pero kung mag-rejoin na tayo sa ICC, mag-cooperate na tayo fully, wala nang issue-issue. Tapos, anong sabi ni Ombudsman Boying? Ano ngayon? Diba? Ano ngayon? Hindi, mga kabunyog, mga kababayan, ito? Panahon na maging clear ang lahat. Consistency. Di ba?
Ano yan eh, para kapag nag-rejoin tayo sa ICC, sampal yan kay Aimee. Tumigil ka na nga, Aimee, kasi sabi ni Aimee, imbestigahan na naman. Tumigil na nga kayo mga DDS. O ito na, member na ulit tayo ng ICC. O di ba? Tapos, ano yan eh. At saka, yung imahin ng administrasyon ni Marcos sa United Nations, sa international community, magiging ano yan. Tuloy nga, sabi ko nga, magme-member ang Pilipinas sa United Nations Security Council. Yun ang linalakad nila Marcos ngayon eh. Unang gobyerno, kahit non-permanent member. Para maipakita mo na ikaw ay gumagalang sa international law, international humanitarian law, i-member mo ang Pilipinas uli sa ICC. O di ba? Yun ang yung plus factor para maging non-permanent member ng UN Security Council. Tinataguyod mo ang international law. Di ba? Yun sana eh. Ewan ko. Sana si Claire Castro, gulungan ang presidente. Di ba? Para tapos na yung issue. Kapag member na ulit tayo ng ICC, tapos wala na yung mga issue na yan nila Aimee Marcos. Ngayon, paulit-ulit na naman yan. Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kawal? Tama ba tayo? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.